Ayan, isang mapagpalang araw sa atin lahat. At syempre, bagong araw, bagong pag-dive naman. Pero bago ang lahat, kain muna tayo. Yun, no? Ginisa. Ginisang kanin. Wala, bawal yan, bahaw. Bahaw. Good morning, Silent Hunter Bugoy. Good morning. At syempre, Bro Raymond Lau. May buntag. And Good morning. makahuli tayo ng marami. Makaulam masarap. Makaulam ng masarap. Mali. Oh. And Batang Spiro. Grabe yung ulam namin, sarap. Abudo. Este, adobo pala. Kaya nga tayo sa kabut. Lubon. Saan naman good ba? Isa ka rubber ang ilod. Lubon eh? Sunok. Pag asyog lubot siyang color, di ano gitira kay. Kana mga asyog siya lubot yung color ng kubak. Unsa barang? Diri na ang Ang kwan, kubutan. Ang lubon eh. Oh. Ang gas ang kubutan dito no. Ako. Dito ko buok gawa ng kani. Una, sibat ng dako. Babili ng gamay. Laki to. Ah, laki ng dako. Basta mo pumuplay sa siya puti. Mo to laki. Tayo. Sabi natin, Bro Raymond. Batang Spiro. At si Kuya Yoy. At syempre, yung tatay. Walang gala na naman, bugoy na naman. Tatay nila. Ni Bata. Bro Joseph Pagdon. Let's go. Ay! Una naman ang tropang pasaway at tahimik. Bagong bansag to, hindi na to trio. Dahil sa isla daw ng Kanipo, mayroong trio tambaluslos. Ang lupit mo, sir! Shoutout sa'yo! Dahil kami! Kasama namin ang aming tatay na si Silent Hunter Bugoy. Sir! Nakabawin na, nakabawin. Bawi na siya. Natin mo magagawin na tayo. At ang kanyang walang galang na anak! Bata Spiro! Sino yan? Sino? Buboy. Eric Jijik. Hulihin nila yung ano, yung crocodile. Okay. Crocodile farm ni Silent Hunter Bugoy. Nandito na tayo sa spot kung saan tayo sumada kahapon, pinalikan namin dahil hindi nakarami tayo dito. At nakababa na yung ating kasama, si mag-ama, si Bata at si Bugoy. At naiwan dito kami ng tatlo, si Pokemon and si ano to, Joseph Dumaran Spiro. Ah, grabe, may bansag na siya ngayon sa akin. Joseph Dumaran Spiro. Wow, sana all. Ayan, maalo na. Ito yung kinakatakutan ng taga-isla ng Kanipo. Amihan. Daming takot. Yeah. Oh, yeah. Pagkatapos naming makapagdihis at makapag-prepare ng aming mga gamit ay agara na rin kami bumaba dahil excited kami sa spot na to, panibagong spot. At ako po ay humihingi ng paumanhin kung bakit madalas na yung ibang video na ating ginagawa ay walang voice over. At first dive natin sa spot na to mga ka-channel. Unang pag-drop natin dito sa may Pangantuhan, napakaraming bait. At yun nga ay naasahan natin na sana ay mayroong mga pelagic or malalaki na lumapit dahil napakaraming bait. At sana po ay pasensya na po kayo kung bakit madalas na na-upload natin sa pagkakataong ito ay walang voice over dulot ng medyo busy tayo ng konti, busy-busyhan baga.
Nakalipas ang ilang minuto, wala pa rin talaga nagpakita, kaya ang ginawa ko ay umahon na lang. Another pagsisid mga ka-channel. Check pa rin natin kung anong isda mayroon nag-aabang dito. At ang pangantuhan nito ay talagang napakalalim na, kaya dito lang ako sa bahagyang mababaw drop, dahil dyan sa unahan ay nasa mga 50 o 40 meters na. Talagang pabugsok ang kanyang pangantuhan. Ang daming bait na nakita natin dito, dalagang bukid at klase-klase. May dalagang bukid na bilog at malapad. Yung kulay dilaw ay dalagang bukid na malapad. Ito yung pangatlong bisis na pag-drop natin, dahil naghanap ako ng mas magandang pangantuhan. At syempre nagbabaka sakali na kung anong mayroon. At ninanais natin na makapana ng malalaking isda. Halos nakalipas na ang ilang minuto or oras na paghahanap natin, pero yun nga ay talagang wala pa rin tayong nahagilap. Another pagsisid mga ka-channel, kung saan meron tayong nakita na umaligid dito ng mga surgeon fish at unicorn fish magkakasama, pero yun nga ay talagang ayaw lumapit. At habang nag-aabang tayo ng malalaking isda na lumapit, may umaagaw pansin dito sa akin sa may bandang gilid. Isang coral trout or lapu-lapu, pero hindi ko na siya pinansin dahil may isang talakitok na biglang nagpakita. At nung katagalan na hindi na siya bumalik, ay jeans target tayo dahil good size na rin naman yung lapu-lapu na to. Kaya ito na yung ating tinira, kaysa aahon ka na walang makukuha or walang matitira. Ayos, coral trout, boom, sa pool. Kauna-unahang isda natin sa araw na to, isang coral trout or lapu-lapu. Another dive mga ka-channel, coral trout pa rin. Ayan, ayun, tinamaan ng pagtira natin. At ako po ay humihingi ng paumanin sa lahat po ng ating mga solid viewers at silent viewers na wala muna tayong shoutout dahil gawa ng nasa dayo tayo. So bawi na tayo kapag nakauwi tayo sa isla. Dahil syempre yun naman talaga yung rule na ating ginagawa, dahil kapag may nagpapa-shoutout ay ginagawa natin yan.
At sa lahat po, sana po ay mapagpamanhinan po ninyo. Ikalawang isda natin dahil dinaan natin ito sa tiyaga, kaya nagkaroon tayo ng pangalawang isda. Coral trout pa rin or tiger ang tawag ng karamihan dito sa amin. Pagkatapos kong matuhog yung isda, ito yung lapu-lapu pa rin. Ito yung ating naging pangatlong isda sa pagkakataong ito. Talagang pinagkalooban tayo ng pang-ulam at di lang pang-ulam kundi makabinta na rin ng sa gayon ay makadagdag pamasahe tayo para makauwi tayo ng isla ng Kanipo. Sakto lang nung pag-abante ko ng unahan ay mayroong isang oversized na lapu-lapu. Ayan, pakinding-kinding sa pool, spine shot mga ka-channel. Napakaganda ng pagkakatama. Ayos at kahit papano nakakaipon tayo ng isda nang sa gayon ay makabinta. Ayan, napakalaki ng oversize na lapu-lapu. Original na lapu-lapu po ito, hindi kagaya nung kanina, yung pangalawang tira natin ay tiger grouper or lapu-lapu ang karamihan ng tawag ng bawat isda, pero sila po ay kanya-kanyang may mga pangalan. Other pagsisid mga ka-channel kung saan nakakita tayo ng surahan at malaki na ang surahan na to. Nga lang nung pagbalik niya ay di natin agad nakakalabitan, kaya nag-alanganin tayo dahil sa tapat ng bato. At ayun, dito pa talaga sa tapat natin dumaan at tuluyan na lumayo. Sayang, malaki na sana yun. Pagkatapos nasundan ko kanina yung surahan ay bumalik ako dito sa part ng pangantuhan dahil biglang nagugulat yung mga isda at ayan nga, abang-abang time kung sakali na may dumaan na malalaki. Pachamba baga, baka maya ay may mga GT or King Mackerel. At isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi ako bumababa ng masyadong malalim dahil wala sa kondisyon yung ating katawan. At yan po yung isa sa mga dahilan kung bakit marami pong mga espiro ang nadidisgrasya dahil kahit wala sa kondisyon yung katawan, pinipilit na bumaba ng malalim. At maya maya lang ay ginawa ko, pumahon muna ako dahil nakaramdam tayo ng pagod. Kaya nga tayo saglit. Ito lang, minuto lang. Nakahuli tayo 2 piraso. Sa tabi. Sabi sana tayo nakitang isda. Napakailap. Wala rin pupunta doon. Lugar. Oh, bato. Habagat yung hangin, habagat. Pagkatapos ng kalahating oras na pagpapahinga dun sa tabing aplaya, nagsagawa tayo muli ng pag-dive dito sa may unahan lang. At abang-abang time kung sakali na may lumapit.
Ilang oras na rin ang nakalipas sa bawat pagdive natin ay talagang hindi tayo nakahanap ng malalaking isda sa lugar na ito. Pero ganun pa man ay okay lang, abante pa rin tayo. Maganda naman sana yung visibility, may agos ng konti, pero talagang napakahina ng agos, talagang hindi active yung mga pelagic sa pagkakataong ito, dulot ng hindi ganong kalakasan yung agos. At yung dagat ay talagang malinaw naman sana. Dami sana akong nakita ditong suran at Big Eye Emperor. Ayan, focus tayo na sadyang lalapit yung mga surahan. At ayaw talaga ibigay ang tamang distansya para tayo ay makatira. May Spanish vlog naman, maliit pa, kaya pass tayo dyan. At ito sana yung Big Eye na to ay talagang huminto pa. Ayan o, 2 piraso Big Eye Emperor. Antay-antay tayo na talagang lumapit. At ayan nga, lumapit naman sana, pero nag-alanganin tayo na tirahin dahil medyo may kalayuan. Kaya na sanang abutin mga ka-channel, pero di ko pinilit dahil mahirap na kapag di mo tinamaan ay talagang magiging mailap lang yung mga isda, at ang dami pa naman sana surahan. At sa katagalan ng pag-aantay natin ay naubusan tayo ng hangin, kaya umahon muna tayo. Another pagsisid ang ating ginawa, same spot pa rin kung saan tayo nakakita ng maraming surahan, dahil talagang sinubukan natin na maghanap ng mga surahan sa lugar na to, at syempre pang ulam na rin, nang sa gayon ay makapag-ihaw tayo ng masarap na isda. Sakto sana nung paglingon ko sa bagyang kabilang side, bumalik naman sana itong Big Eye Emperor, pero yun nga, nagawa tayo ng pag-ingay, tuluyan na tuloy na lumayo. Hindi ko napansin na lumapit pala yung Big Eye Emperor. Sayang yung isda na yun dahil ayos na sana pang ihaw or pang ulam. Grabe, napakasarap pa naman ang sinabaw ng Big Eye Emperor. At dahil nakita ko yung 2 Big Eye Emperor dito sa may Pangantuhan, dahan-dahan ko itong nilapitan para tirahin. Pero nung malapit na tayo, dahan-dahan din ng mga lumayo. Paahon na sana ako nung biglang may umagaw ng pansin sa atin dito, isang labian or lifty. Kaya sinundan natin ng bahagya, pero yun nga ay kinapos tayo ng kunting hangin, kaya ang nangyari hindi natin natira. Sayang.
Siyempre, huwag pa rin tayong susuko dahil kinakailangan natin na makahuli ng maraming isda sa araw na ito. At isa sa paraan na pinakamahirap na ginagawa ng namamana ay yung pag-ambush dahil sisid ka tapos drop at nag-aabang ng mga isda. Talagang pigil hininga ang ginagawa ng bawat isang espero. At pagdating ko dito sa unahan mga ka-channel ay sinubukan ko na mag-drop, pero yun nga, pagdating natin sa may bandang ilalim napakapangit na ng visibility dahil nag-blurred yung ating video at dahil sa labo ng dagat. Marami naman sanang mga bait, yun nga lang talagang walang naghahan sa kanila. Napakakapal ng bait dyan sa may bandang unahan lang at pabago-bago yung klima ng dagat dahil sa baha. Another pagsisid dahil mayroon tayo nakita dito malaking bato, kaya ang ginawa ko ay nag-drop at ayan, kumpul-kumpulan nga yung mga bait, di mapakali. Yun nga lang ay walang malalaking isda na naghahabol sa kanila or naghahunting. Habang nag-aambos tayo dito ay may napansin naman sana tayong mga bayang or giant Toblerone. Ayun, napakalaki ng batfish. Pero nung napansin niya na inikot natin yung pana ay lumayo, sumire, takot yatang tirahin. Ang daming mga torsilyo or barakudang malilit na kulay dilaw, pero hindi naman natin pwedeng tirahin yan dahil undersize pa. Another dive mga ka-channel. Nakalipas na ang ilang oras. Siguro inaabot na tayo ng 5 oras dahil napakaaga pa nung kami ay nag-umpisa, pero hindi pa rin tayo nakaahon dahil napakahirap ng mapapana sa lugar na ito. At syempre hindi tayo susuko. Ayan, same spot pa rin dito sa may bandang Pangantuhan. Abang-abang time tayo. Kahit anong gawa natin pagbutom, talagang hindi pa rin talaga lumapit yung malalaki, kaya ang ginawa natin ay umahon ulit muna. Nakalipas ang ilang oras ay dito sa may bahagyang mababaw dahil napakalinaw, napakatingkad at may napansin tayo ditong isang Marlboro grouper o luba. Hindi ganong kalakihan at di naman ganong kaliitan. Nasa mga 3 to 4 kilos na. At ayan, papasok na sana nung tinira natin, buti na lang napuruhan. Spine shot mga ka-channel, napakaganda ng pagkakatama. At ayan nga yung luba na napana natin. Okay kayo.
Ito yung pinakamalaking isda na nakuha ko dito sa dayong to. Isang Marlboro grouper or luba. Pagkatapos kung matanggal yung ating shop ay tinuhog ko muna yung ating isda dito sa ating buya. Maalon, tapos napakahirap hilain kapag may isda sa buya mo dahil mabigat. At di rin nagtagal ay napansin ni Kuya Yoy na mayroon tayong natira, kaya lumapit si Kuya Yoy at binigay naman natin ito. Okay kayo. Oo. Babaw lang? Oo. Pagkatapos kung mabigay kay Kuya Yoy yung isda ay muli tayong nagsubok ng pag-dive dito dahil maaga pa naman at maya maya lang ay nagsabi na rin ng ating mga kasama na kami ay uuwi na. At sa katagalan nga mga ka-channel ay talagang napakalabo na ng dagat. Iba na yung kanyang kulay dahil parang medyo kulay green na dulot ng may mga sapa or mga umaagos na tubig mula bundok, kaya ganito yung pangyayari. Habang pabalik ako ng bangka ay muli akong sumubok na mag-dive dito dahil napansin ko na medyo balisa yung maliliit na isda. Pero nung pag-drop natin dito, ito yung ating mga nakita. Grupo-grupo ng mga bait, palata, sulit at tawag ng karamihan ay dalagang bukid na bilog. Pero yun nga ay talagang wala tayong nakita na malalaki hanggang sa tayo ay umahon at bumalik na ng bangka. Sakto lang nakaramdam tayo ng pagod kaya dumating na rin yung ating mga kasama, at pagkatapos nito ay tuluyan na kami na nagbiyahe pauwi ng Dumaran. Ayan nga mga ka-chal. So di na tayo nakapag-update sa luto ni Kuya Yoy at ni Nanay na sinigang at request ni
Bro Raymond, sweet and sour. Ayan no. Hapunan. Dahil sa araw ng bukas ay saan na kayo pupunta? Saan kayo punta? Perto? Berto daw sabi ni... Naman kayo? Berto daw sabi ni bata. Aray ko. Di pala sa Berto. Ikaw sabi mo Perto. Loko ka bro ha. Di pala Berto. Hindi pala Perto. Hindi pala Berto. Hindi pala eh. Ah bro. Ha? Oh na mo bro Joseph. Ito may plato. Dito pa ka? Hmm? Yan oh. Ito na yung ihawon. Sige.